Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hapon. Magandang hapon lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyong Bombo News and Views Afternoon Edition ngayong araw ng Lunes, Enero 13, taong 2025. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita, para sa ating tampok na balita, mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagtipon-tipon para sa kanilang peace rally ngayong araw, habang Malacanang nirerespeto ang mapayapang pagtitipon ng mga ito. Para naman sa ating balitang lokal, 46 anyos na lalaki sa bayan ng San Quintin nahulian ng libu-libong peraso ng iligal na sigarilyo. Sa ating balitang pambansa, Department of Agriculture pinag-aaralan ng posibleng pagtanggal sa Executive Order No. 62. Para naman sa balita sa ibayong dagat, death toll sa wildfire sa California sumampa na sa 24 habang looting incidents na itala. Sa ating balitang espesyal, bata na nahulog mula sa skylift sa taas na 40 feet sa China, himalang nakaligtas. Para naman sa balitang pampalakasan, San Miguel Beermen nalusutan ng Magnolia Hotshots Templado sa score na 85-78. Sa ating namang Bombo News Analysis, pagsuspende sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, isang leksyon para sa may malinis na pamamalakad. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, para sa ating tampok na balita, mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand sa Rizal Park, Maynila ngayong araw para sa peace rally na inorganisa ng religious group. Sinabi ng Manila Police District, hindi bababa sa 1.5 milyong miyembro ng INC na nagmula sa mga kalapit na lalawigan ng Cavite, Quezon, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales ang dumating sa Maynila para sa National Rally of Peace. Samantala, nirerespeto ng Malacanang ang mapayapang pagtitipon ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang peace rally ay karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon. Pinahahalagahan ng mga tao at kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan sinabi ni Bersamin, umaasang Malacanang na ang mga ipinapahayag na mga opinyon sa gawaing ito ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa atin sa tunay na pagkakaisa. Binigyan din ni Bersamin ang kahalagahan ng pagkilatis at pakikinig sa lahat ng panig sa isang usapin na aniyay siyang magdudulot ng kalinawan na hinahanap. Nakikitaan niya nila ang pagtitipon ngayon bilang bahagi ng national conversation sa dapat ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kaliwanagan at pagkakaisa sa mga isyong kinakaharap ng lahat at makakaapekto sa hinaharap. Kaugnay nito'y inatasan naman ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang nasa Peace and Order, Traffic and Transportation Management, gayon din ang Emergency Health Services na umalalay para sa kakailanganing tulong na mamamayan. Sa kabilang dako, mahigpit din ang seguridad na ipinatupad ng National Capital Region Police Office upang mapanatili ang kaayusan. Nag-deploy din ang PNP ng mga pulis sa paligid ng Malacanang. Samantala mga kabombo, para naman sa ating balitang lokal, naaresto ang isang lalaki sa barangay Santa Maria o Santa Mariaan sa bayan ng San Quintin matapos mahulihan ng libu-libong piraso ng iligal na sigarilyo sa isang checkpoint. Ayon sa ulat ng San Quintin Police Station, pasado 1:00 ng madaling araw nang mapansin ng mga pulis ang isang asul na Kawasaki Baja 100 tricycle na minamaneho ni George Lorente Erojos Sr., 46 anyos, isang magsasaka at residente ng San Pascual, Talavera sa Nueva Ecija. Kasama niyang kanyang live-in partner. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Mark Carlo M. Estepa, ang siyang Deputy Chief ng San Quintin PNP, natuklasan ng mga otoridad na ang tricycle ay puno ng mga illegal na sigarilyo, partikular na ang mga RGD at HP cigarettes na walang kaukulang DTI o BIR labels. Kung saan anya ay kinuhaan niya ng suspect ang mga ito sa Talavera, Nueva Ecija at ibinabagsak sa bayan ng San Nicolas. Sa kasalukuyan ay fina-file na ng kaso sa bayan ng Tayug at may kaukulang piyansa para dito, ngunit hindi pa tukoy ang kabuoang halaga. Pagbabahagi pa nito
may kaparehong kaso ng pangyayari taong 2023, kaya't paalala nito na huwag magdala ng mga ipinagbabawal. Sinasabi na namin na kami ang PNP ay talagang relentless ang paghuhuli namin sa mga ganyan na mga bagay. Sa mga nagtitinda naman ay sinasabi na namin na itigil nila ang pagbebenta or wag na nilang kunin yung mga ganon na mga illegal na mga sigarilyo kasi sila ay mapipilaan ng mga kaso. Sinasabi na namin na kami ang PNP ay talagang relentless ang paghuhuli namin sa mga ganyan na mga bagay. Madaragdagan pa ang installation ng dashcam sa mga mobile car patrols sa Dalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Colonel Rollifer Capukyanin, siyang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, malaking tulong kasi ang pagkakabit ng mga dashcam sa paglutas ng mga kaso sa kakalisadahan. Kung hindi kasi aniya makita ang actual footage o ang aktwal na pangyayari sa isang aksidente, malaki ang posibilidad na akuin ng dalawang partido na hindi sila ang may sala. In 1 month, dapat makabitan na lahat ng mga mobile cars nila. Ang significance kasi ng pag-i-install ng dashcam ng mga sasakyan is nakakatulong yun sa pagresolba ng vehicular traffic investigations. Dahil una, nakikita naman in real time ano talaga ang nangyaring, kung sino talaga may kasalanan. Kasi pag halimbawa hindi nakuha ng CCTV, minsan parehong partido nagki-claim, akong tama, ikaw ang mali. Sasabihin naman isa, hindi, ako yung tama, ikaw yung mali. So with that dashcam, nakakatulong pag-resolba doon sa investigation when it comes to car accident. Kasi yung karamihan ng mobile cars natin nasa lansangan. So in 1 month. Sa iba pang balitang lokal, sa likod ng mga datos ng mga pagbaba ng mga unemployed sa bansa ay mahalagang tiyakin ng gobyerno ang maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Elmer Labog, ang siyang chairperson ng Kilusang Mayo 1, batay sa June 2024, may 16% ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabi na sila ay mahirap. Anya, 65% na o 65% ng mga manggagawa ang nagtatrabaho ng 48 hours kada linggo para lamang magkaroon ng epesyenteng kita. Kaya dapat matiyak ang pagdami ng mga trabahong hindi lamang seasonal. Gayet naman ni Labog na hindi pa nararamdaman ang mga investment ng gobyerno sa ibang bansa upang makapaglikha ng trabaho. Sa ngayon ay malayo pa sa 2.2 million employed target ang naabot ng bansa dahil nasa 1 million pa lamang ang bilang. Bagaman informal at temporary rin ang mga ito, kine-question din nila ang kalidad ng employment. Lumaki lamang ang mga underemployment at hindi pa rin epesyente ang mga kinikita ng mga manggagawa. Well, yung reduction ng unemployed ay pangibabaw lang na datos yan, ano? Ang mas mahalaga rito ay yung pagtiyak ng gobyerno na yung nabubuhay ng maayos sa mga pamilyang Pilipino at hindi lamang nakabatay sa statistika ng pagliit o paglaki ng labor force, ano? Well, yung ilang dako, hindi pa rin pabor si Labog sa pagtaas ng 1% sa 14% na Social Security System contributions ng mga membrong manggagawa. Dapat anyang ituon ng SSS ay ang pagtiyak na makolekta ang mga SSS payments imbes na magdagdag pa ng bayarin ng mga manggagawa. Batay kasi sa Commission on Audit Annual Report noong 2023, 4.89% lamang na kolektang collectibles sa kabuoang 93.747 billion at sa 2024 may panawagan na 1,200 delinquent employers na naapektuhan sa 19,000 na employees ang hindi binayaran noong nakaraang Abril kung saan may halagang 355 million pesos. Ang dapat ang tutukan talaga ng SSS higher-ups ay yung pagtiyak na makolekta yung mga taxes na ito, ay yung mga SSS premium payments na ito, imbes na magdagdag no, sa bayarin ng mga manggagawa sapagkat pabigat din to, no? Ang dapat ang tutukan talaga ng
Para sa panghuling balitang lokal, nakadepende pa rin sa pensala at kaso ang pagsusukat ng kasong child abuse. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Francis Dominic April, ang siyang legal political consultant, kung titignan kasi ang inilabas ng Korte Suprema ay pinapakita nito na hindi lahat ng mga uri ng pisikal na pagdidisiplina ay isang uri ng pang-abuso sa mga kabataan, kung saan kinakailangan na ang ginagawang pagdidisiplina sa mga ito ay hindi nakasisira sa kanilang dignidad, gaya na lamang ng hindi dapat labis, bayolente at hindi tama sa kanilang pagiging makulit. Sa katunayan, aniya ang corporal punishment ay hindi na pinapayagan ng saligang batas noon pang 1990s, nangangahulugan na may tamang proseso ng pagdidisiplina sa mga bata. Hinggil naman sa sexual na pangaharas sa mga bata, kung mapatunayan aniyang kinukonsente ang pananampalata o ang pananamantala sa mga ito ng kanilang magulang, maaari silang maisama sa kaso at mahatulan. Matatandaan na pinirmahan ni Associate Justice Joseph Lopez ang desisyon dahil sa nagbunsod na kaso ng nahatulan ang isang ama dahil sa labis na pagdisiplina sa 12 anyos anak nitong babae at 10 anyos na anak nitong lalaki noong 2017 at 2018, kung saan pinagsisipa, sinabunutan at pinalo pa ng kahoy ang mga anak nito dahil umano sa ayaw nilang kumain ng pananghalian at ang pagkawalan ng pera nilang iniipon. Na lang din tayo na sobra talagang hirap ng magpalaki ng bata, pero at the same time, unawain natin na nasa formation pa po sila, formation stage. In fact, ang maturity nga, pinakalas na nade-develop yan sa bata or sa isang tao. Kahit nga 18 years old na, lagpas na sa menor de edad, minsan may pagka-immature pa. Pero i-guide natin sila ng tama. Iwasan na lang po natin yung corporal punishment. Pero again, why not we become the good model, di ba? Kasi pag ang kinalakan ng bata, harsh environment, mapanakit sa physical, paano kung bitbitin niya yun sa iba? Samantala mga kabombo, para naman sa ating balitang pambansa, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagtanggal sa Executive Order No. 62. Ang batas na nagpapababa sa taripa ng imported na bigas mula sa dating 35% patungong 15%. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, kasalukuyan ng ginagawa ang pagrepaso sa naturang EO o Executive Order at posibleng ibalik ng orihinal na taripa kung mapanatili ang pagbaba na ng presyo ng bigas sa international market. Kapag nangyari ito, maaari anyang tuluyan ng irekomenda ng Department of Agriculture ang pagbabalik ng orihinal na taripa sa imported rice o maaari ring hindi kasing taas ng 35%. Ayon sa Department of Agriculture official, malaki rin ang pangangailangan makolekta ng malaking taripa. Sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, hanggang 30 billion pesos ang mapupunta sa mga magsasaka bilang tulong. Ang posibleng pagbabalik ng mas mataas na taripa sa imported na bigas, anya ay isa sa mga paraan upang maabot ang mas mataas na koleksyon ng taripa. Ang regular na pagrepaso sa Executive Order 62 ay isa sa mga inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. upang mabantayan kung epektibo ito at makagawa ng akmang hakbang ang gobyerno. Ginagawa ito kada 4 na buwan. Para sa karagdagang balitang pambansa, muling nagbukas ng Spillway Gate ang dalawang malalaking dam sa Luzon kasabay ng panibagong serye ng pag-ulan dulot ng hanging amihan at shear line. Nagbukas ng tig-isang gate ang Ambuklaw Dam at Binga Dam at kapwa may tig 30 cm opening. Nagpapakawalan ng 51.14 cm ng tubig ang Ambuklaw Dam habang 50.92 cm naman ang pinapakawalan ng Binga Dam. Muli kasing umangat sa 751.76 meters ang level ng tubig sa Ambuklaw, ilang sentimetro lamang bago maabot ang normal high water level na 752 meters. Umabot din sa 574.48 meters ang level ng tubig sa Binga Dam, ilang sentimetro lamang bago maabot naman ang 575 na NHWL nito. Samantala, nagrehistro rin ng pagtaas ng level ng tubig sa iba pang malalaking dam dito sa Luzon. Kinabibilangan ito ng Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng tubig sa National Capital Region at Central Luzon, Magat Dam, Caleraya at La Mesa.
Panghuli sa ating balitang pambansa, pinawi ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang pangamba ng publiko na walang pera sa Deposit Insurance Fund. Kasunod ito sa pag-reallocate ng Marcos administration ng 107.23 billion pesos ng Deposit Insurance Fund para sa pagsuporta ng economic growth projects. Sinabi ni PDIC President at Chief Operating Officer Roberto Tan na walang dapat ika-alarma dahil sapat umanong pondo. Magugunitang iniremit ng PDIC ang 107.23 billion pesos bilang pagtugon sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024 at pagsunod sa opinyon na ibinahagi ng Office of the Government Corporate Council. Samantala mga kabombo, para naman sa ating balitang ibayong dagat, kumitil na ng 24 na katao ang mapaminsalang wildfire sa Los Angeles, California, USA nitong weekend, Linggo, Enero 12. Ayon sa Los Angeles County Coroner o Medical Examiner, 8 sa nasawi ay mula sa malawakang wildfire na sumiklab sa Palisades, habang 16 mula sa Yaton Fire. Inaasahan naman na tataas pa ang naturang bilang sa gitna ng patuloy na paghahanap ng rescue teams kasama ang cadaver dogs sa mga lugar na apektado ng wildfire. Nasa 16 na individual naman ang napaulat na nawawala. Kaugnay nito, naglatag na rin ang mga otoridad ng isang center kung saan maaaring iulat ang mga nawawala. Pinayuhan naman ni LA City Fire Chief Christine O'Crowley ang mga residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga nasunog na bahay, partikular na sa Palisades area kung saan mayroon pa ring active fires kaya't lubhang mapanganib ang lugar para sa publiko. Wala rin anyang supply pa ng kuryente at tubig, habang napinsala din ng gas lines at walang stable na struktura. Sa ngayon, nasa 150,000 na residente sa Los Angeles County ang nananatili na sa ilalim ng evacuation orders. Nag-issue na rin ng National Weather Service ng red flags warnings dahil sa malalang fire conditions hanggang sa araw ng Miyerkules, kung saan nakakaranas ng sustained winds na 50 meter per hour o 80 km per hour at bugso ng hangin sa mga kabundukan na umaabot ng 70 meter per hour, kung saan ang pinakadelikado anya ay bukas araw ng Martes. Ayon kay Weather Service Meteorologist Rich Thompson, magiging malakas ang bugso ng Santa Ana winds na sobrang tuyo kaya't magiging napaka-critical ang fire weather conditions doon. Samantala, ipinakalat na rin ang nasa halos 950 na nakakulong na firefighters sa California para tumulong sa pag-apula ng wildfires. Nakapagtala rin ang mga otoridad ng looting incidents kung saan nasa 10 katao kada araw ang kanilang naikukulong. Kaugnay nito, idineploy ang California National Guard para tumulong sa pagbantay sa mga naiiwang properties ng mga lumikas na residente. Sa inisyal namang pagtaya, nasa pagitan ng $135 billion at $150 billion ang tinatayang pinsala at economic loss dahil sa malawakang wildfire na itinuturing na pinakamalalang natural disaster na tumama sa kasaysayan ng Amerika. Para sa panghuling balita sa ibayong dagat, inaasahan na mas lalakas pa at lalawak ang pensala sa nangyayaring wildfire sa California. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Marisa Pascual, ang siyang Bombo International News Correspondent sa California, ito umano ang inaasahan sa susunod pang mangyayari sa bansa. Kaya kahit na nauna nang nagpreparaan niyang mga ahensya rito, malaki pa rin ang tsansa na hindi ito maging sapat dahil sa tuyo na rin ang nasabing area at magkakatabing mga infrastruktura, kung saan pumalo na umano sa 40,000 na hektarya ng Los Angeles area ang natupok ng apoy na kinabibilangan naman ng nasa 12,300 na kabahayan at establishmento. Sa katunayan, aniya isa na ito sa pinakamalalang wildfire na naitala sa bansa lalo na kapag sumasapit ang Santa Ana winds. Kaugnay nito, tinawag ni Pascual ang insidente bilang very depressing dahil kapag may bagyo at buhawi ay mayroon pa ring matitira, ngunit sa sunog ay nagiging abo na lamang ang lahat. Sa kasalukuyan ay umabot na sa higit 12,000 na bumbero ang nakaantabay at umaapula ng apoy habang naka-full alert pa rin ang lahat ng ahensya sa nasabing lugar.
Paalala naman ito sa mga apektado na maging matatag at maging alerto pa rin sa mga mapagsamantalang individual na patuloy na gumagawa ng krimen gaya na lamang ng scamming at fraud. Mga help na dumadating na pera, mga pagkain, mga different things that the basic needs. Marami ng mga nag-organize, napakarami sa Filipino community natin are ready to help. They are bringing all kinds of donations to the different facilities of the fire department, which is especially sa Los Angeles area. Yes, napakarami talaga. But the good news is, ang insurance dito is mandatory. So, kung may bahay ka, may insurance ka. So, they will go back, they will be able to rebuild. At saka ang order ni News ang maraming mga bagong rule dahil sa global warming, mga help na... Samantala mga kabombo, para naman sa ating balitang espesyal, nalagay sa peligro ang buhay ng isang bata nang mahulog siya mula sa isang skylift o gondola sa taas na 40 talampakan habang paakyat ng bundok sa Hebei, China. Kahit walang malay ng abutan ng rescuers ang bata, himala siyang nakaligtas. Sa ulat, sinabing nangyari ang insidente sa isang ski resort sa Hebei, China. Nandoon umano ang bata para sa isang skiing lessons. May iba pa namang kasama ang bata sa gondola pero umano napansin ng mga ito ang pagkahulog ng biktima. Ngunit hindi malinaw sa local reports kung sino ang kasama niya sa gondola. Nakalambitin na kasi sa gondola ang bata hanggang sa napansin ng mga tao na nakasakay sa ibang gondola na nakasunod sa bata. Ngunit nang lalo pang umandar paakyat ang gondola, nakabitiw na ang bata at nalaglag sa taas na tinatayang nasa 40 talampakan. Bumagsak ang bata sa bahagi ng maraming puno at may snow sa ibaba. Kaagad na sinaklolohan ng emergency services ang bata at dinala siya sa ospital. Bagamat walang malay na makita ang biktima, nakaligtas naman siya. Pinaniniwalaan na nakatulong sa bata para makaligtas ang mga sanga ng puno na kanyang binagsakan na mistulang sumalo sa kanya. Nabawasan na rin ang impact ng kanyang lagapak dahil sa snow sa ibaba. Ayon sa pamunuan ng resort, may safety barbs at anti-slip features ang kanilang mga gondola. Sadya lang raw na maliit ang bata para sakyan nito na malaking cabin kaya posible siyang dumausdos. Paalala naman ng nag-upload ng video, hindi raw iyon ang unang insidente na may nahulog mula sa gondola. Kaya't dapat umanong maging alerto ang mga magulang upang maiwasan ang ganoong insidente. Para naman sa ating balitang pangkalakalan, muling magkakaroon ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis bukas, batayan sa 4 na araw na pangangalakal sa Minok Plat, Singapore. Sinabi ni Assistant Director Rodela Romero, Director 3 ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na ipapatupad bukas, Enero 14. Sa gasolina naman ay aabot sa 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Sa diesel naman ay 45 centavos hanggang 75 centavos kada litro. Habang sa kerosene naman ay 65 centavos hanggang 75 centavos kada litro. Kabilang naman sa mga salik na nakaka-impluwensya sa presyo ng langis ang mas mababang production data mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries at Russia at inaasahang pagtaas ng demand mula sa ASEAN dahil sa isang economic stimulus package naman mula sa China. Bukod dito, ang cold blast sa Estados Unidos at Europa ay magpapataas din ng pangangailangan ng gasolina sa mga rehiyong ito. Samantala mga kabombo, para naman sa ating foreign exchange rate, ang isang US dollar ay may katumbas na 58 pesos and 36 centavos. Batay ito sa datos ng Bankers Association of the Philippines para sa US dollar. Habang Bangko Sentral ng Pilipinas naman para sa ibang currencies, kung saan ang Singapore dollar ay may katumbas na 42 pesos and 55 centavos, 7 pesos and 49 centavos naman ang kapalit ng isang Hong Kong dollar. Ang euro ay may kapalit na 59 pesos and 74 centavos. Ang Saudi Arabia Real naman ay may katumbas na 15 pesos and 54 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Samantala mga kabombo, para naman sa ating balitang pampalakasan, nalusutan ng San Miguel Beermen ang Magnolia Hot Shots Templados
sa score na 85-78 sa nagpapatuloy na PBA 49th Season Commissioner's Cup na ginanap sa Inares Center. Naipasok ni Marshall Lassiter ang dalawang critical na 3 points sa huling 2 minuto ng laro para mailayo ang Kalamangan. Ganon din ang huling segundo na 3 points ni CJ Perez para matuldukan ang dalawang magkasunod na pagkatalo ng Beermen. Hawak kasi ng Magnolia ang 5 puntos na Kalamangan sa score na 74-69 sa natitirang 4 na minuto ng laro hanggang maipasok ni Lassiter ang dalawang 3 points nito. Mayroon ng 4 na panalo at 4 na talo ang Beermen habang ang Magnolia ay mayroong 3 panalo at 6 na talo. Nanguna sa panalo ng Beermen si Perez na mayroong 23 points habang mayroong 18 points at 23 rebounds si Jabari Narcis at 13 points at 14 rebounds naman ang naitala ni Junmar Fajardo. Hindi naman umubrang nagawang 24 points at 15 rebounds ni Ricardo Radolfe at 13 points at 6 na assist naman ni Mark Baroka para sa Hot Shots. Para naman sa ating balitang showbiz, sumapila ang Olympic winning boxer na si Yumer Marshall sa mga akusasyon ng pakikiapid at pang-aabuso mula sa kanyang asawang si Princess Jeniel Galape Marshall. Ito ay matapos na akusahan ni Princess si Yumer ng pagkakaroon ng ibang babae. Sa social media post ni Princess noong January 10, 2025 ay naipakulong niya raw ang buksingero ng 5 araw matapos niyang mahuli ito at ang kanyang mistress na pinangalanan namang Jessa sa isang condominium sa Pasay. Napag-alaman din na lumipad pa umano si Yumer sa Zamboanga City para magpatayo ng bahay para makasama umano si Jessa. Bukod pa sa akusasyong pakikiapid, inakusahan din si Yumer ng physical abuse at manipulasyon dahil upang nais na itong makipaghiwalay kay Yumer matapos ang 14 taong kasal. Kalakip naman sa post ni Princess ang isang black and white picture kung saan makikita umano si Yumer sa kama habang hinihina ang isang babae. Nang tanungin naman ng buksingero hinggil sa issue, sinabi nitong self-defense daw ang nangyaring pagtama niya sa asawa na isa ring buksingero. Sabay kalakip ng tanong na kung totoo ang pananakit ay bakit gusto pa rin niyang makasama si Princess. Ani ay gusto raw niyang makipagbalikan ang asawa kahit humihiwalay na siya. Pinabulaanan din ito ang sabi-sabing nahuli siya ni Princess na nagtataksil kasama ang babae. Sa halip ay sinaktaw daw agad ng kanyang asawa ang naturang babae. Pinaliwanag din ni Yumer ang akusasyon na nakulong siya at ang babae ng 5 araw. Ani ang dahilan nito ay ang pagsampa ni Princess sa kanya ng isang reklamo na agad naman itong inatras. Here now is the Bombo Weather Forecast. Samantala mga kabombo, ating alamin ang lagay ng ating panahon ngayong oras na hatid ng ating weather reporter na si Bombo Oliver Dacumos. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Mga kabombo, narito ang ulat panahon sa oras na ito. Shearline ang nakakaapekto sa Southern Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas habang Northeast Monsoon ang nakakaapekto naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila naman ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan-dulot yan ng Northeast Monsoon at nakakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan ng lalawigan ng Pangasinan dulot naman yan ng Northeast Monsoon. Samantala mga kabombo, narito ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Vigan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 29 degrees Celsius. Mga kabombo sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Bacolod ay nakakaranas ng bagyang maulap na panahon kung saan nararamdaman ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Kalibo sa Aklan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 27 degrees Celsius. Mga kabombo sa parte ng Mindanao, ang lungsod ng General Santos ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 32 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Davao ay nakakaranas ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. At yan muna ang ating ulat panahon sa oras na ito at paalala pa rin sa ating mga kabombo. Palagi po tayong magdala ng pananggapan laban sa init at ulan at laging tatandaan iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Yung nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Muli nating balikan ang naging ulo ng ating mga balita. Para sa ating tampok na balita, mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagtipon-tipon para sa kanilang peace rally ngayong araw, habang Malacanang nire-respeto ang mapayapang pagtitipon ng mga ito. Para naman sa ating balitang lokal, 46 anyos na lalaki sa bayan ng San Quintin nahulian ng libu-libong piraso ng iligal na sigarilyo. Sa balitang pambansa, Department of Agriculture pinag-aaralan ng posibleng pagtanggal sa Executive Order No. 62. Para naman sa balita sa ibayong dagat, death toll sa wildfire sa California sumampa na sa 24 habang looting incidents na itala. Sa atin namang balitang espesyal, bata na nahulog mula sa skylift sa taas na 40 feet sa China, himalang nakaligtas. Para naman sa balitang pampalakasan, San Miguel Beermen nalusutan ng Magnolia Hotshots Templados sa score na 85-78. Para naman sa ating Bombo News Analysis, pagsuspende sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, isang leksyon para sa may mas malinis na pamamalakad. Sumainyo ang Bombo News and Views afternoon edition ngayong araw ng Lunes, Enero 13 taong 2025. Kami ang inyong naging mga taga-pagbalita. Bombo Nicola Peranya at Bombo Justin Ramos para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Nakabibigla talaga sa tuwing naririnig ang mga balitang may isa o ilang mga opisyal ng pamahalaan ang suspendido dahil sa mga aligasyon o mga napatunayang maling gawi habang sila ay nakaupo. Nagpapatunay lamang ito na umuusad na ang mga mas maayos at mas maselan na ang justice system sa bansa pagdating sa paghatol sa mga politiko. Sabi naman ng iba, baka na lamang ito upang masabing gumagalaw ang gobyerno at isang elimination process dahil sa papalapit na halalan. Para naman sa mga mamamayan ng nasasakupan ay isa itong hakbang tungo sa panibagong misyon upang kamtin ang magandang kinabukasan. Nagbigay umano ang pangyayaring ito ng isang pag-asa o reset upang mas mapamahalaan ng maayos ang isang bayan. Sa kabilang banda, suspension lamang ito at maaari pang makabalik ang nasabing opisyal. Kahit na ganoon, nagpapakita pa rin ito ng leksyon para sa mga nais na gumawa ng katiwalian habang sila ay nakaluklok sa pwesto. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmas